Hello Team Authentic all over the world! In this episode, nandito pa rin tayo sa Bangkok. Pero medyo kakaiba to. Di ba lagi nyo sinasabi, gusto nyo kaming makilala ng mas personal. Kaya dito sa vlog na to, medyo magpapakilala kami sa inyo. Saan ba kami nagsimulang mangarap ni Enzo? Dito nagsimula lahat sa Bangkok. Dito, sa apartment na to, nagsimula ang lahat. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubok naman po kayo Bayaklok, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning from Bangkok! Sawadee Krap, Thailand! Yes! And this is our first day here. At ito yung ganap namin. Atras kakaunti, bes. Oh, may dala kagad kaming maleta. Pero hindi pa kami uuwi. Maghahanap kami ng laundry. And ang natipid namin, kung tatlong airport, guys, nabasa namin, nasa 1,100 pala yung 20 kilos na extra baggage. So kung 3-3, kung tatlong airports yung dadaanan natin, malaking tipid yun for us. So tara na! Let's go! Diba? Kagabi, naglaba na kami ng aming mga damit. Ayan si Enzo, nalaban niya na yan. And then, yung sa akin, nasuot ko na Adidas, nasabi nyo bagay sa akin. Char-char ha! Pangatlong beses ko na siyang nalalaban at nasusuot. Ito kasi yung mga ganito yung madaling matuyo kaya madali siyang labahan. So tara, hanap tayo ng laundry. And in this episode, samahan nyo kami guys kasi baka nagtataka kayo bakit Indochina yung inuna namin ngayong semi na full-time na kaming vloggers. Kasi special sa amin tong lugar na to, itong 4 na bansa na to kasi nung nagtatrabaho pa kami dito sa Thailand, dito umikot yung buhay namin. So in this episode, magre-reminisce kami ng kaunti. Samahan nyo kami para mas makilala nyo pa kami. Para sa mga nagre-request na gawa naman kayo ng personal vlog ninyo para mas makilala namin kayo. Sa Pilipinas, hindi namin siya magawa kasi napaka-boring ng buhay namin doon. At least ito, may kasama siyang kahit papaano travel. Kasi nasa Bangkok tayo. Ipapakita namin sa inyo kung saan kami nagsimula. Nandito tayo guys, sa very local. Ang datingan eh. Ito lang yung mga kinakain namin before. Hello! At dito kami mismo kasi nakatira before sa area na to. Kaya kabisado namin. Wala kaming internet now. Kasi kapag sa Bangkok, medyo kabisado na namin. Ginagamit lang namin yung internet kapag ka Google Map. Ngayon, wala. Tapos ito guys, hindi pa to uso sa atin. Meron na dito sa Bangkok. Ayan yung pinaka-means of transportation nila dito. Ito yung mga typical Bangkok vibe na hindi ninyo nakikita sa mga vlog. Kasi masyadong touristy yung naipapakita namin sa inyo. Ito, nandito tayo sa pinaka-tirahan ng mga locals. Sa ilalim tayo ng tulay. Diba? Pero wala kayong makikitang nagra-rugby. Charot! Ayan si Enzo at mahiwagang maleta namin. Huwag na kayong magalit kung siya lang ang may buhat ng maleta. Alangan namang paikutin naming dalawa yan. Buhatin naming dalawa. Ayan guys, makikita nyo, may stero dito. Ito yung mga typical na hindi nyo naman nakikita. Ayan, papakita namin sa inyo. Oo, di ba? Nandito kasi tayo sa locals. Oh. Hindi nyo to usually nakikita sa mga vlogs. Ayan, kami, naipapakita namin sa inyo. Oh. So, tara, akyata tayo dito. Dito tayo akyata. Tara na, bes. Oo, diba? Para lang tayo nasa Ongping. Ano yun? Dila? Yung sa Ongping, di ba gano'n yun? O, akyat tayo dito, oh. Ayan. So, huwag kayong magtataka, guys, ha? This is Bangkok. Nasa Bangkok pa rin tayo. Pero malayo sa mga nakikita natin sa mga ibang vlogs. Ayan. Nasa gitna kami ng ng flyover. Ayan, oh, di ba? Nasa gitna tayo ng flyover. Doon tayo galing. And then, dito tayo papunta. Dito kasi kami nakatira. Pagbaba nitong tulay na to. Ito, may mga sari-sari stores na dito.
Mas mura syempre bumili sa mga sari-sari stores. Ayan. Nandito na tayo sa may kabilang part. Ito yung ilalim ng expressway. Expressway! Ito guys, so ito yung mga inuulam namin before. Ganito. Ayan. Ito yung mga inuulam namin. Hello! Oo, nakakamiss. Alam niyo, para talaga kami bumabalik sa, sa 10 years ago. Oo nga pala, 10 years ago kami nandito. 2014. This is it, guys. Ito na yung papasok sa dati naming bahay. Dito sa Soy 71. Sukumbit 71, I mean. Ay, ang dami nang nabago. Dati wala pa to, oh, yung glow. And then dati guys, happy na kami. Basta merong 7-Eleven. Kasi lahat mabibili nyo na dyan sa 7-Eleven. Ano ba yan, guys? Parang may something sa akin na inahalukay sa tiyan. Parang, May butterfly. oo, parang I can't imagine na ito yung nilalakaran namin before. Nung 10 years nagsisimula ago. pa na kami 10 years ago. Yung Ay, punong-puno pa tayo. Oo. Punong-puno tayo ng pangarap sa buhay. punong-puno pa kami ng pangarap sa buhay. Sige, habang naglalakad kami, kukwento namin sa inyo. 2012 kami nagsama ni Enzo. And then, 2014, nag-abroad na ako. Pumunta na ako rito sa may Thailand. And then, 3 months after, sumunod na siya. ako. So, 3 months ako nakatira ditong mag-isa, guys. And then, konting-konting kwento lang. Nung nakita ko siya sa airport, nung sinundo ko siya. Nagkagulat na kaming dalawa. Nagkagulat na kami, para ayoko na siyang sunduin. Uy, grabe ka. Sabi ko, ba't ganyan yung tsura mo? Kahit siya, sobrang payat niya. As yung payat-payat talaga. Ang payat namin pareho. Siya sobrang payat niya talaga. Sabi ko, ano ba yun? Nagka-cancer ka ba? Ano ka ba? Nagkasakit ka ba? Nagka-TB ka ba? Parang ayoko siyang Sabi ko, Diyos ko, nagkamali yata ako. Parang ayoko siyang sunduin sa airport that time. Tapos ang tagal naming hindi, parang ibang Yung tao. mailangan. May ilangan. Ang tagal namin nagkailangan. Convention lang naman. So dito na kami tumira. Ito na, guys. Ito yung everyday na nilalakaran namin. Papunta sa bahay. Grabe, iba talaga yung feeling. Parang kinikilabutan ako. Kung nakikita nyo lang sana. Kasi parang, Diyos ko, 10 years ago, nandito kami. Ayun na nga, dito kasi talaga nagsimula ang lahat. Kasi dati, nung nasa may Pilipinas lang naman kami, wala naman kami ibang pangarap sa buhay. Yung very typical, yung papasok ka ng 8 to 5, tapos uuwi ka, basta ang gusto mo lang meron kang makakain, pambayad ng bills, okay na. Pero nung napunta kami ng Thailand, dito sa Bangkok, doon nag-iba lahat. Kasi parang naisip namin na, oh my gosh, ang dami pa pala naming kailangang matutunan. Ang dami pa pala naming dapat mapuntahan. Oo, kasi kami. Namulat kami, ayan, hinabol kami ng aso. So, paano na? Saan? Ito yung bahay natin before. Ito yung bahay namin before, guys. Hindi ako makapaniwala. Guys, ito mismo yung apartment namin. Nandito na tayo sa Bunsong Apartment. Ayan. Dito talaga lahat nag-start. Diyos ko, wala siya pinagbago. Ayun pa rin siya. Ayun, dati lang. Ay, ayun pa din. Ayun pa rin yung washing machine. And then, nandoon pa rin yung tubig. Kasi pwede ka mag-refill ng water. Ano nafe-feel mo? Parang nakakatuwa na iniisip ko yung dating tayo. Na kahit pa paano, hindi pa naman tayo ganun kalayo sa dating tayo. Pero kahit pa paano, nakakausad tayo. Yes, at saka yung feeling na, ang hirap kasi explain, hindi na yung estado ng buhay, guys, ha. Yung dito nga kasi, nagsisimula pa lang kaming mangarap that time. Yung parang iniisip namin that time na, ay, ganito gawin natin habang nag-work tayo rito sa Thailand, ikutin natin yung buong Thailand. And yet, ang napupuntahan na natin, nakapag-Japan na tayo, nakapag-Vietnam tayo, nakapag-Maldives na tayo, nakapag-India, nakapag-Nepal. Parang yung simpleng pangarap namin before, oo nga, ngayon nga, talagang na-experience na namin siya. Ay, grabe, kinikilabutan ako. Kasi 'di ba, talagang sinadya namin na gawin 'to. Kasi lagi na lang sinasabi, sana huwag kayong magbago. Baka isa 'to dun sa makatulong na hindi talaga kami magbago. Kasi balikan namin yung humble beginnings namin. 'Di ba, grabe? At saka nakakatuwa lang na binalikan natin ngayon yung humble beginnings natin para i-remind natin yung sarili natin na huwag niyong sasayangin yung pagkakataong binigay sa inyo. Yes. Wag niyong hayaang baguhin kayo ng panahon. Yes, dapat hindi natin sinasayang kung ano yung blessings na binigay sa atin.
Kasi sa isang iglap, pwedeng mawala yan eh. Pwedeng sa isang iglap, bumalik uli kami dito. Kasi grabe guys, mura naman talaga dito sa may Thailand. Pero yung tipid na ginawa namin Ay, dito, grabe. Grabe no, yung dati di ba, kunwari, share ko lang guys ha. Alam mo yung typical na OFW, yung pagkasahod, yung 3/4 ng sahod ipapadala sa Pilipinas, tapos kami mangyayari ni Mel, yung day lang ng sahod kami kakain sa KFC. Yak na ako, charot. Kinabukasan, tapos pagkasama kumain sa KFC, bibili na kami ng isang tray ng itlog, Naiyak tuloy ng ako. noodles, tapos yung itlog Ano na ba yun, yan? Naiyak ako, totoo na. yung noodles guys, alam nyo ba guys, yung noodles pakati itlog, yun lang yung hapunan namin palagi. Hindi, at saka ano, di ba bawal? Ay, wala kasi, wala kasing rice sa KFC. Hindi naman kami nabubusog na ESA na pinapapak. Alam nyo guys, nagsasaing kami sa bahay. Tapos dadali namin doon sa may KFC yung kanin. Doon kami kakain. Ilalagay natin sa ice cream, Ilalagay namin sa ice creaman kasi gusto nga naming ma-feel na kumain kami sa labas at ginagawa lang namin yun every first day of the month kasi every katapusan yung sahod dito eh. So darating talaga yung point na yung 20 to 30, ayun yung tinatawag namin ng pecho de peligro. Ayan na yung pagkain namin, pritong itlog na lang or noodles. Mura lang kasi dito yung mga cup noodles. Ay, naiyak tuloy ako. Tapos di ba? I can't Tapos di ba help sabi namin, it. hayaan mo na magdala lang tayo ng kanin sa ice Oo, cream. hindi naman natin sila kilala, ba't tayo may Kung hiya? magsasabi sila na, ay grabe naman itong dalawang to, nasa ice cream yung kanin. Saya, okay lang, di naman natin sila naiintindihan. Yes, naiyak tuloy ako. Kaloka. Tara, move on na tayo. And then dito guys, sarado pa kasi eh. Dito, may nagtitinda ritong barbecue. Yung barbecue na nabibili natin ngayon na 10 baht, dati dito 5 baht lang. Tapos bibili kami ng dalawang rice. Yung dalawang rice, ganun pa rin 10 baht pa din, no? So 10 baht at saka 5 baht yung ulam. Guys, Hindi. isang stick na barbecue 5 talaga. baht lang yung binibili nating rice kasi di ba yun yung pinaka low quality na rice. Ay, okay. Oo, tapos pero dalawang cups na siya. Oo. So 10 baht, yun na yung pinaka... Maganda. Tsaka yun na yung pinaka pagkain namin. 5 baht na rice and then 5 baht yung barbecue. Diba? Ako, Diyos ko. Tara, lakad lang tayo. Ano ba yan? So tingnan natin kung aabot tayo dun sa pinaka-office ko before. And then, papakita ko rin sa inyo. Malay nyo, may makita tayong kasamahan ko na nandoon. Pat, kilala pa nila ako. So, lakad lang tayo. Tapos, bili muna tayo ng Coco. Diyos ko, yung emotions ko, umakyat hanggang langit. Kaloka. Yung in-order kasi talaga namin na Enzo lagi, Coco or chocolate. And then, papalagyan namin ng kaunting kape. Yun yung aming in-order. So, tuloy ulit ang kwento. Putol-putol yung kwento. So, kasi 3 months ako nagtrabaho dito. Tsaka sumunod sa Enzo. Pero yung pagsunod na Enzo, yung 1 month na yun, wala pa siyang work. Ako nag-work pa rin ako noon. Nahirapan siyang maghanap ng After work. 3 months ka, dumating ako dito. So, January yon. Bali, ang nangyari that month, off-peak nung hiring ng trabaho. So, ang ginawa ko, apply ako ng apply. Wala talaga ako makita, guys. Dumating na sa point na sabi ko kayo, sige, okay na, magbe-bellboy na ako. Okay rin naman yung trabaho na bellboy. Para kahit paano, habang nag-aantay tayo ng magandang posisyon, meron akong trabaho, hindi masasayang yung araw ko dito. Tapos, nag-part-time din ako doon, guys. Nagbebenta ako ng mga bags sa mall. Rate ko noon, 500 baht a day. Yan. So, konti lang siya actually. Tapos, ang magpapadami sa kanya, yung yellow. Tingnan nyo naman yung yellow kung gaano karami, guys. So, tapos, yung nasa may maliit na yun, hati pa kami doon na end. So, ayan na. O, diba? Kaya dapat wag muna nating inumin. Tunawin muna natin yung yellow. Kasi kung hindi, super tamis niya. Oh, meron pang evap on top. Sarap. Ano yung how much? Taulay. Hasip baht. O, diba? Dalawa for 50. So, 25 baht yung isa. Ang nangyari, 1 month na walang trabaho sa Enzo. Ang sahod ko lang that time, 20,000 baht. Yung 20,000 baht that time, ang palitan 1.3 lang. So, minsan nagre-range lang siya ng 26 to 28,000 pesos. And then, kailangan ko pa rin magpadala sa Pilipinas. Kasi naiwan dun si Mamu yung nag-alaga at nagpalaki sa akin. And then, kailangan ko magbayad ng bahay na tinutuluyan niya, kuryente, tubig, ganyan, nakishare ako para may mag-alaga sa kanya. So, ganun yung nangyayari. So, 1 month yon, medyo nahirapan kami, struggle, kasi ako lang yung may work sa Enzo, wala pa. Tapos
Ang ano na lang din, nakakatawa na doon. Alam nyo, noon pa lang hindi lang kayo, noon pa lang yung mga buhay namin, kahit gaano ka-drama, na dadagdagan namin ng parang nagiging nada namin ng comedy. Oo. Kasi may telepono yung yung kwarto ko. Yung kwarto namin. Ako magkamay ito. So, nasa office ako. Kasi kunyari, kausap ko siya ng halimbawa ng gabi, nafe-feel bad siya na wala pa siyang trabaho, wala daw tumatawag sa kanya, ganyan. So, ito na yung ginagawa ko pagdating sa office. Baliw to. Guys, sa office email, di ba? Ako naman nag-aantay ako ng tawag ng mga Napasahan niya. Napasahan ko. Pasaway. Kaya tawagan niya ako sa gamit ibang number. Gamit number ng office, tapos nag-ano siya. Boses Indiano. Nag-English ako. Syempre, that time, hindi naman gamit yung English namin. So, ano talaga kami? Barok na barok. Sa Enzo, grabe. Uutal-utal talaga siya. Sinasabi ka, hello, can I speak with Mr. Renante? Kunyari, yung hindi ko pa nababasa yung pangalan niya. Sa Enzo, takot na takot. Tapos siya, tarantang. Pasaway. Oo, tinatawag ko siya para lang maging happy. Tapos wala lang, pagtatawanan lang namin. Ganun lang talaga. Siguro yun yung sa amin noon pa, yung kahit seryosong bagay, yung mahirap na bagay, nagagawa pa rin namin siyang comedy. Nandito na tayo sa Soy 41. Dito yung office ko. Tara, lakad tayo. Nakakatuwa itong ginagawa natin. Nagre-reminisce ako sa nakaraan namin. So, dito yung office namin. Ito nakaagad siya. Nilalakad ko lang to doon mula sa apartment namin. Para makatipid nga. Mga 15 minutes walk lang naman. So, kaya nangayayat ako ng bonggang-bongga before. Bukod pa, sa hindi nga ako kumakain ng maraming pagkain nila. Kasi nga super aanghang. Kaya nung nagkita nga kami ni Enzo, papayatan kami. Kung gaano siya kapayat, ganun din ako kapayat. Diyos ko, mukha kami mga butiki. Promise. Ang haba ng leeg natin. Haba ng leeg namin, tapos ang luluwag ng damit namin, na dati masikip. Kaya Diyos ko, muntik pa kami Nung nakita ko talaga si Enzo sa airport, gusto ko siyang iwan. Charot! Eto na yung office namin, guys. Eto siya. Hindi ko alam kung buhay pa yung dati naming company. So ito yung pinaka-office namin. Ito, doon kami sa second floor. Ito yung pinaka-office namin. Ito yung second floor. Third floor pala kami. Doon kami sa may pinaka-third floor. So ang work ko naman dito, guys, marketing ako. Taray ng marketing. Kasi ano siya, Groovy Map. Kumbaga siya yung nagbibigay ng mga mapa sa mga BTS stations, basta sa lahat ng tourist spots, sa airport, ganyan. So, ang trabaho ko, kakausapin ko yung mga hotels, mga attractions, restaurants, na magpalagay sila dun sa map namin. Kumbaga, parang mag-sponsor sila sa map, kasi lalagay namin kung saan yung location. Mag-advertise sila. So, sa advertising, and kasi kami, marketing. So, ang nangyari naman, hirap na hirap ako, kasi mostly, ang nakakausap ko mga manager, yung mga manager ng restaurants at saka ng mga hotels, Thai din. So hindi ako marunong mag-Thai, and then hindi rin sila masyadong okay mag-English. Hindi na nga ako magaling mag-English, hindi rin sila. So hindi kami magkaintindihan. Super bait nung manager ko, si June. Ay, napapanood pa kaya ako ni June. Si June, babae siya. Pero ano siya, sinasamahan niya ako. Tapos basta may nakita akong kliyente, siya yung magpapaliwanag lahat. Alam nyo guys, awa naman ng Diyos, nakabenta ako doon, million talaga. Kaya yung yung second and third month ko dito sa Thailand, okay, kota-kota. So ayun siya. So ayun yung office namin. Hindi ko alam kung Groovy Map na yan. So tara na! Next na tayo. Punta naman tayo sa kinakainan namin. Sense kasi gugutom na eh. So nakakatawa lang din, no? Kasi ito katulad nito, mga Thai yung kasama ko dito, pero alam nyo, grabe, kahit hindi kami nagkakaintindihan, kahit puro na lang kami sign language kung minsan, grabe, pinapa-feel nila sa akin na kasama nila ako. May mga times na gusto nila kasama akong kumakain sa restaurant, sa mga karinderya, ganyan. May times kasi, pagka wala si June, kunyari, meron siyang kliyente, naiiwan ako mag-isa. Tapos yung ibang mga kasamahan namin, inaaya ako. May times na ako na yung nag-aanong mag-solo kasi nga, na-OP ako. Hindi ako marunong mag-Thai. Pero sila, okay lang, sama ka lang. So kahit na hindi ako nagsasalita, basta kasama nila ako, okay lang yun sa kanila. Tapos sign language sila. And then nung dumating na nga sa Enzo, nangyayari, hinihintay niya na ako dito sa kanto. Pag lunch break. Pag lunch break,
magkasabay na kami. So may mga times na nakikita na siya ng mga kasamahan namin. So dead man naman sila. Si Jun lang yung nakakaalam. Tsaka si Candy. So silang dalawa yung nakakaalam na Diyos ko si Enzo. Di ba? Ang taray ng lola mo. Hindi pa established siya sa Bangkok. Nagbitbit na ng jowa. And then guys, from our office, ang gagawin ko kapag ka lunch break ay makikipagpatintero sa mga sasakyang ito. Ayan, basta yuko-yuko lang tayo. Parang nagpapasalamat na pinapatawid nila tayo. Magwaway lang tayo. Ayan. Tapos, tatawid ako dito. Dito na ako kakain. Meron ditong mga kainan. Guys, ito na lang yung pagkain. Kasi nga, very locals kasi dito. So, karamihan ng mga locals, dito talaga sila bumibili. And then yung mga nasa paligid din kasi dito, mga office. Kaya dito yung pinaka-bilihan nila. Kaya ito na lang yung natira sa atin. Kay Enzo, ito. Ito guys, grabe yung anghang nito. Promise. Ito din. Ito yung binili namin. Para lang ma-feel lang uli namin yung Thailand. And then, ako ito. Parang chorizo. At saka egg. Ayan. Turo lang na to. Naku. Shucks. Hindi babaw. Okay. Guys, ito na yung sa akin. Oh. Sausage. And then, merong egg, 40 baht. And then, kay Enzo, giniling na maanghang. Na may egg, 40 baht. Sabi guys, mainit na dito sa lugar. Tapos ito pang kinakain namin ni Enzo. Yung sa kanya, tinikman ko rin kasi, hinalo ko sa kanin. Ganun na ganun ba yung lasa? Sobrang anghang. Kasi yun yung in-order ko guys. Super safe. Diba? Sausage. Pati sa Thailand, napaka-safe nung kinakain. Ano? Aroy! Aroy. This a Thai. What's your name? Name? คุณชื่ออะไรครับ ผมชื่อทอง ผม ทอง อ่า Mel. นี่คือ Kun Pilipin. Kun Pilipin. โอ้วิดีโอ Kun Philippines natin. Ubos. Ubos. Pero tignan niyo yung pawis ko. Lalo na sa Enzo, tignan niyo yung pawis ko. Tingnan yung pawis ko guys. Grabe no. Kumakain naman ako ng sili pero grabe dito guys sa Thailand. Panalo yung sili nila. Magkakain. Diyos ko. Benta agad ang lola niyo. Wala pang effort yan na kumain lang ako sa karinderya. Pero actually, hindi sa pag-aano ha. Ay, wag na nga, baka sabihin mo kinobang. Hindi kasi dati, nung nandito nga ako, kasama ko kasi nga puro mga Thai. Tapos ano sila, kamukha rin kasi natin yung mga Thai. And then sabi nila, mukha rin daw akong Thai, pero magandang version. Promise. Kasi nga siguro, medyo iba yung features ng mukha ko, para may pagka-Indian. So, yun yung sabi. Guys, Diyos ko, bumenta agad lola nyo, pawisan pa yan ha, para tita. So tara, dala pa rin namin yung mahiwagang maleta. Hanap pa rin tayo ng mapapag-laundryan. Kapag wala, doon na lang tayo sa hotel. Naghanap lang kami dito kasi nga baka mas mura. Alam nyo naman kami, basta makakamura, doon talaga kami. Oo. Kung wala, sa hotel na tayo. Mga price niya, oh. Ito yung mga price niya. 14 kg, kapag ka cold water, 50 baht lang. Eh yung sa atin, for sure, hindi pa to lalagpas ng 10 kilos. So baka nga 10 kg lang tayo. Kung 10 kg, 20 baht lang, guys. Oh. Tapos warm water, 30. Hot water, 40 Hiwalay kapag ka-dryer. Yung 14 kg na dryer, 25 minutes, 40 baht. So if ever, ang gagawin natin ay, eto lang tayo, 20 baht plus 40 baht, 60 baht lang tayo. Ito yung mga bilihan ng sabon. Ayan. O, diba? Nakaano din siya. Ano tawag doon? Bendo machine. So, pipili kayo dyan. Ito 5 baht lang. Ito 20 baht. Ito ng 20 baht bilhin natin. Tapos, may Fabcon din na 5 baht. So, bili siguro tayo ng Fabcon na 4. And then, isa nito. Diba? And then, mamaya, later on, ipapakita namin sa inyo kung magkano yung nagastos namin sa laundry. Ayan yung mga damit natin. Sarah G na siya. Ikot-ikot. Pero wala pang tubig. Oh, ikot-ikot muna, kino-compress niya muna. Charot! O, diba? Para naman tayo naging laundry 101. Ayan, nagtutubig na. Ayan, may bula na. Yee!
O, tara na, relax na muna tayo. So guys, ito na yung mga nagastos natin sa ating laundry. Sa may Fabcon at saka sa may liquid detergent, magkano? 40 baht, lahat-lahat. 40 baht. And then dito naman, sa laundry natin mismo, 30 baht yung hiningi ng machine, hindi namin alam kung bakit. So 30 baht. And then sa may dryer naman ay 40 baht. 40 baht. Tapos mag-a-add pa tayo ng additional 6 minutes para tuyong-tuyo talaga. Which is magkano i-add? 10 baht. 10 baht. So sa may pinaka-dryer natin ay 50 baht lahat ng nagastos namin guys sa laundry ay 120 baht in pesos 193. yes! So imagine ninyo kung sa 3-3 na lang nga yung 20 baggage. So ang magiging savings namin ay 3,107 pesos o 3,1 na lang. Malaking bagay na sa amin yung 3,1 guys. Diyos me. Diba? Okay lang sa amin laba-laba. Tapos ito nga, itong araw na to, parang ito naman yung rest day namin. O, tignan nyo naman, relax na kami. And officially guys, ito na yung pang 2 weeks namin. Ayaw, Monday. Oo, dito kami sa Bangkok inabutan ng pang 2 weeks namin ang ating Indochina series. So we are so happy. And then okay lang dito maghintay-hintay kasi merong wifi. Bago tayo bumalik sa ating hotel, pakita lang namin sa inyo. Meron ding mga bahay dito sa Bangkok na sa may parang estero or parang river. Katulad din naman sa Pilipinas. Ayun nga lang, yung kaibahan talaga, medyo mas malinis ng very light dito. Guys, naabutan na tayo ng papagupit dito sa Bangkok. Usually sa Pilipinas, nagpapagupit tayo every 5 weeks. Ngayon, eto na, dito tayo naabutan. Kasi tingnan nyo guys, humaba na yung buhok ko dito. Eto, pag umahaba yung buhok ko dito, hindi ako sanay. Pakiramdam kong init-init. Tapos pag umaba kasi ito guys, kumukulot na siya. So ito pinapakalbo ko to, or pinapauno ko. Senso sasabay na rin daw ngayon. And then ito yung mga pagpipilian. Ang ganda ng mga pagpipilian. Merong paper cut, merong paper fade, Oo. tapos low fade din. Diba? Ito yung mga pagpipilian. Diba? Ano yung sa'yo, best? Mag-low fade ako. Okay. that's ทำยังไง Yeah. Here, all. Oh, Uh, here or yes. keep this one. Yes. Yeah. Yes. Keep this. Okay. And cut out. Yes. One. One. Number one. Ito sa Enzo. Yan sa Enzo. Yung kay Enzo may design. Grabe. Napakalaking pagkakamali nung ginawa ko na nagkulay ako ng buhok last year, guys. Nagkulay ako ng pula. Lahat ng uban ko naglabasan ngayon. Grabe yung puti ng buhok ko. Daming puti. Tapos na tayo, guys. Tingnan nyo sa akin. Ahit kung ahit. Diba? Actually, magaling sila sa ahitan. And then, anong nangyari? Hindi na natiis ng lalaki. Pinalitan niya na yung babae. Ganun talaga silang kapulido. Kapag pakiramdam nila hindi masyadong maganda, talagang aayusin talaga nila. Yan. Handa. Wala naman na bago sa buko kasi ito naman lagi kong buhok. Ang taray na Enzo, binibideo. Mapakita ko sa inyo yung gupit na Enzo. Iikot natin sa Enzo. Ayan o. Oh. Humanda na kayo guys kasi yung gupit na Enzo, life-changing. Life-changing na. Tagalin mo yung shades mo. Thank you. Tagalin mo yung salamin mo. Oh, life-changing. Suot mo ulit. Pang model. Oh, life-changing. Life-changing haircut. Guys, tapos na tayo magpa-haircut. Ganda ng gupit Ganda ng gupit na Enzo. Life-changing nga, ika nga. Ang bayad nga pala 100 baht. Pero syempre, di ba kapag natutuwa naman tayo, dapat nagtitip tayo. Nagtip kami ng tig 50. Okay na din yun. At least, di ba, Bangkok haircut yung naranasan natin. Ano ba yan? Tingnan yung nadulas pa. Ako talaga to. Ako talaga to. And then, now, meron na tayong damit. Makakapag-turnography na ulit ako. Ligo lang kami. And then, hindi pa tayo tapos. Ito mga pinapakita namin sa inyo. Ito yung mga ginagawa namin before. Ngayon, meron pa tayong pupuntahan. Pupunta tayo sa city. Pero yung gagamitin natin transportation, hindi din yun yung usual na ginagamit ng mga turista. Very locals tayo for today's video. Samahan niyo po kami, kita-kits! As promised! Isa sa ipapakita namin sa inyo, ito yung ginagawa naming transportation. Nandito pa kami nakatira. Para hindi na kami magbi-BTS kapag gusto naming mamasyal ni Enzo. Tara, baba tayo, papakita namin sa inyo. So ito kasi yung pinaka-way namin of transportation. Nandito pa kami nakatira, dito pa ako nagwo-work.
Kasi ito talaga yung mas mura. Papunta sa mall na favorite namin ang... Terminal 21! Oo, kasi from our apartment kasi that time, kung pupunta pa kami ng Prakanong, BTS station, magbabayad pa kami ng mga 9 baht ata before, nakalimutan ko na, or 10 baht. And then from there, sasakay pa kami ulit ng isa pang BTS. Ang BTS ang pinakamura, nasa 40 baht yata. So mahal siya. Samantalang ito, kung that time naaalala ko, parang nasa 12 baht lang or 15 baht. So ngayon hindi na namin. So super mura siya. And then dito na kami kakain. Kasi dito nga sa Terminal 21, di ba, ilang beses na namin sa inyo napakita kung gaano kamura yung mga pagkain dito. Umamin kayo guys, para tayo nasa may Dotonbori. Japan na naman! Kaloka! Ayan. Mas malinis nga lang ng kaunti dun sa Dotonbori. So ito, ganito itsura nung dito, ng boat. Ayan. Pero hindi tayo dito. Doon tayo papunta sa kabilang side. Ay, itsura niya guys. Pakita ko sa inyo. O, di ba? Wala ka dyan makikita guys na foreigner. Talagang karamihan talaga dito. Locals lang talaga. Ayan, o, di ba? Hello! Walang kumakaway sa akin. Hindi sila sanay. Hello! Wala. Oo. Wala. Hindi to Dotonbori. Yan. Wala talaga kayo rito makikitang tourist masyado. Kasi nga itong areang to, as in pang local talaga siya. Di ba? Walang kumakaway sa atin. Alam sa Dotonbori, basta kapag kami dumaan na bangka, kaway-kaway. Yun kasi, yung area na yun, pang tourist talaga. So di ba? At least kahit paano, nabibigyan namin sa inyo ng kakaibang muka yung Bangkok. Aside sa kinukwento namin sa inyo yung nakaraan namin, na kanina pa MMK na, Diyos ko, kaloka, muntik pa ako maiyak. Hindi pwede yun. This is it. Ito na yung sasakyan natin. Ayan. Kaunti lang yung nakasakay. Doon tayo sa unahan, bes. Tara, let's. Grabe yung tubig, guys, oh. Diba? O, so tara na. Let's go. Samahan nyo kami living like locals. Here in Bangkok. Oh, Diyos ko, gumagalaw na. Dito tayo. May harang tong plastic. May harang tong plastic, guys. Kasi, minsan, yung alon or yung tubig, umaabot talaga dito. Yan. So, tignan natin kung may madadaanan tayong mga local houses. So, guys, ito na yung ticket natin. Magkano? 16 baht lang, guys. Usually, kapag from Prakanong, sa Prakanong kasi kami magagala ng station, pagka magbi-BTS tayo doon, nasa 50 something baht, di ba? Kaya yung mga locals, ito yung ginagamit nilang transportation kasi super mura talaga. Pakiramdam ko, pinaganda na nila dito. Kasi before, meron ka pa ritong madadaanan na parang mga residents talaga. Ngayon, wala na rin halos. Diba? Dinevelop na rin nila para mas magmukha naman talaga siyang presentable. Ayan. Diba? Para na rin tayo nagbo-boat tour. Ito yung mga usually na hindi natin nakikita sa mga Bangkok vlogs. Ayan, may park dito. Tara, let's boat tour tayo kaagad dito sa Bangkok for 16 baht. Ayan, may temple pa, guys. Oh, diba? Para na rin tayo rito nagbo-boat tour. Ayan, oh. Temple. Ay, sayang hindi nakita. Hindi nyo nakita yung tuk-tuk. Meron pa rin mga residents. Pero, mas maganda na yung mga bahay. Hindi katulad dati na talagang parang, yung kaninang pinakita namin sa inyo dun sa Metolay, ganun kasi dati. Ngayon hindi, ang linis na, guys. Tapos yung mga pader, kung makikita nyo, ayun o, dinidesign na nila. Para siguro mas magmukhang attractive. Ayan o. Diba? May mga drawings, may mga nakasulat. And then from time to time, may nadadaanan tayong mga bridge. Talaga para maging mas convenient na talaga sa mga locals. Diyos mio. Nakikita niyo ba yung nagagawang alon? Lalo na kapag kami kasalubong. Ay, oh, nakita niyo yon. Kaya may plastic cover. Diyos ko. Ay, ang alon.
Para kami nag-jet ski. Guys, nakababa na tayo dito sa Pechaburi or Asok Pier. Dito kami naglalakad ni Enzo. Tipid na tipid. And then, eto na, papunta na tayo ng Terminal 21. Pero nilalakad pa namin to, guys. Ganun kaming katipid before. Kaya wag kayong magtataka na super tipid namin ngayon. Kasi yun na talaga kami. Walang nagbago sa amin. As in dati, nung naninirahan kami rito, ganun na kaming katipid. Nako, dati tripleng tipid-tipid Oo. talaga. So yung nakikita nyo nga sa amin ngayon, medyo nag-ano na kami niya. Splurge. Nakapag-Starbucks na kami ngayon. Di ba? Dati, wali. As in talagang tipid na tipid. Yun nga lang, ang kaibahan kasi before, wala kaming choice. Kumbaga dati, kailangan namin magtipid kasi wala kaming choice. Ngayon, may choice na kami. Choice namin na magtipid. So, hindi na siya bago sa amin. Yun talaga kami, guys. And this is it, guys. After mga 20 minutes walk and 2 liters of sweat, nandito na tayo sa Terminal 21. So, yan ang nilalakad namin ni Enzo before. Kaya ngayon, nakikita nyo rin na kahit papaano, sanay na sanay kaming maglakad kahit nagta-travel. Kasi noon pa, ganun na talaga kami mamuhay. Kasi nga, nasanay kami na nagtitipid. Guys, itong Terminal 21, heaven na sa amin to ni Enzo. Ang mumura kasi talaga ng pagkain dito. Dito kasi yung yung effortless kang magtitipid. Yung talagang magugulat ka, dami-dami mong kinain. Tapos ang mura-mura. So ganun yung ginagawa namin. Pagka nandito kami, talagang para kami kumbaga nagpa-panic buying. Nag-hoard. Ang dami namin kinakain, dami namin binibili. Uubusin talaga namin siya ng isang kainan. Kasi nga nangyayari lang naman yun kapag kasahod. Ayan, nandito na tayo sa Terminal 21. Ba't kami pumunta dito? Kasi dito yung may pinaka-murang palitan ng peso to Thai baht. Kahit dollars pa. So kapag nandito kayo sa Bangkok, okay lang na may dala kayong peso. Dito lang yung kaisa-isang bansa na pwede kayong may dalang peso kasi may value. Lalo na kung dito kayo magpapapalit. Dito yan sa Terminal 21, paglabas lang. And then sa Asok Station. Ito siya, super rich. Ayan. Diyan may pinakamalaking palitan. So magpapalit tayo ng 5,000. And then, dito naman sa Terminal 21, kaya bet na bet namin dito. Alam nyo na yan, ilang beses nyo nang napanood na dito may pinakamurang mga Thai food. So, ayan, this is Terminal 21. So, ayun na nga sa pagpapatuloy ng kwento namin. So, in 3 months time, nandito ako solo. Sa Enzo, sumunod siya after a month. And then, nung walang nangyari, dahil hirap na hirap kaming makahanap ng trabaho for him or na magkasama kami, may nag-offer sa amin ng teaching job. Wala kaming kaalam-alam. Alam namin na hindi kami magaling sa English. Tapos, ang pera namin that time, nasa 10,000 pesos na lang. Ang pupuntahan namin, ipapadala kami doon sa may parang Mindanao na ng Thailand, sa Hadiay. Yung Hadiay, Muslim na area siya. So, parang ang Mindanao sa atin, nasa may boundary na siya ng Malaysia. Alam nyo guys, naglakas loob talaga kami. Pumunta kami doon na wala kaming ka-idea. Una sa lugar, pangalawa sa pagtuturo. Deadma kami, sumugal kami. Awa naman ng Diyos. Natanggap naman kami, nakapag-start kami magturo. And then ang problema, 1 month lang kaming nagturo kasi magbabakasyon na guys. so, Grabe. bakasyon ng 2 months. Oo. Yung bakasyon ng 2 months na yun, ang sinahod namin ng Enzo ng 1 month, tig 20,000 baht kami, 40,000 baht lang. So parang sa Pilipinas, nasa 48 something lang siya, parang gano'n. Kasi ang liit lang na palitan before. And kailangan pa rin namin magpadala ng pera sa Pilipinas kahit na wala kaming trabaho for 2 months. Guys, yung 2 months na yun, grabe. As in, naku, Diyos ko, ang hirap na lang. Huwag na namin ikwento ng details kung ano yung ginawa namin para makatipid, yung ulam namin. Huwag na kasi baka maging MMK na to. Pero yung 2 months na yun, imagine niyo kung paano namin napagkasya yung pera namin na wala kaming income. And then, kailangan namin magpadala sa Pilipinas. And then, fast forward na tayo.
hindi rin kami nakaipon sa may Thailand dahil ka-exit. Yun nga yung exit, yung wala kasi kaming work permit that time. Kailangan namin lagi mag-extend ng visa namin. So, lagi kami nag-exit sa Laos, sa may Cambodia. So, doon pa lang, yung pamasahe pa lang, doon na nauubos yung pera namin. Hindi talaga kami makaipon. In 2 years time yun ha. Nagkaroon kami ng work permit siguro yung last year na namin. 1 year kami exit. Tapos yung 1 year nagkaroon kami ng work permit, ganun pa rin. Iba kasi dito, kailangan nyo pa rin lumabas para matatakan ulit ka na another 3 months kahit meron na kayong work permit. Separate kasi yung work permit sa work visa dito. Ang hirap i-explain pero ganun siya. So hindi kami makaipon. Dumating sa point na gusto na lang namin umuwi ng Pilipinas. Bigla naman kaming inofera ng Vietnam. yung Vietnam, wala kaming kaalam-alam ulit. Oh. Pag nire-research mo yung Vietnam, ano, Gera. gera lang yung naiisip namin. That time, ang pera na naman namin, 10,000. Diyos ko, ito na naman si 10,000 pesos. Guys, sumugal kami ng Vietnam. Wala kaming kaalam-alam ulit. Hindi kami marunong mag-Viet. Pero kahit papaano yun, meron na kami experience sa pagtuturo. Tapos naghintay kami sa airport kung susunduin ba kami ng employer namin. Kasi hindi naman namin alam kung na-scam ba kami or hindi. Awa naman ng Diyos. Diyos mio, bumukas ang langit. Nang dahil sa Vietnam, in 6 months, nakaipon kami. Nakauwi agad kami ng Pilipinas. Yun yung ginamit naming pang-business. And So- awa naman ng Diyos, yung business naging okay. Nagsimula rin sa hindi okay. Natira na lang para ma-50,000 bago nag-boom yung business namin. Pumasok na naman kami sa business na hindi na naman namin alam. Nagsimula Diyos ko, talaga walo. kami sa wala. Yung franchising natin, Nag-franchise kami, ganyan. So ano ba yung ibig naming sabihin, guys? Sanay kami ni Ensong sumugal kahit sa walang-wala talaga kami. Yun nga yung bigla namin naisip eh. 10 years ago, gustong-gusto na namin mag-travel. Ito yung buhay na pinangarap namin, pero hindi namin magawa. Exactly. Iniisip namin, bakit ganun? Dati naman, hindi tayo takot sumugal. Bakit ngayon, kung kailang meron tayong kaunting ipon at alam natin na ano't ano man ang mangyayari, meron tayong babalikang negosyo kasi kaya uli namin magsimula ulit. Ba't kami natatakot? Siguro nga nag-hold back sa amin, takot kaming mawala ng pera. Pera na naman, pera. So yun yung naisip namin na wag na natin isipin masyado yung pera kasi alam natin sa sarili natin na meron nga tayong sakto na hindi man Ipon? kami pagpalain sa vlogging. At least in 2 years time, bibigyan namin yung sarili nga namin ng 2 years para gawin yung gusto namin. Hindi naman namin pangarap mag-vlog, guys. Ang pangarap namin, mag-travel. So, kung yung pagbablog namin yung makakatulong doon para kahit papaano malesen yung gastos namin, kaya gagawin namin siya. Ang gusto namin mag-full-time na travel. Yung vlogging, kung kikita man kami, bonus na lang yun. And in 2 years time, hindi man kami mag-succeed. Hindi ko naman sinasabing okay lang. Pero syempre, alam namin na pagbalik namin ng Pilipinas o saan man, makakapagsimula ulit. Kasi pakiramdam namin na pagdaanan na namin ni Enzo lahat. Yung pinakasadsad ng buhay namin, pakiramdam namin na pagdaanan na namin. Kumbaga, yung bagyo na pagdaanan na namin, nakaligtas na kami sa bagyo. Kung may darating mang problema sa amin, ambon-ambon na lang, mas kakayanin namin siya. So ayan lang, kaya ito yung pinili namin na lugar, yung Indochina, kasi dito umikot yung buhay namin. And No, dito tayo nagsimula. yes, at dito nga kami nagsimulang mangarap. Kailangan naming bumalik dito para i-remind yung sarili namin na ito yung humble beginnings namin. Na para din doon sa mga natatakot na sana huwag kayo magbago. Tulad nga na sinasabi namin sa inyo guys, alam naman namin kung saan kami nagsimula ni Mel. Kumbaga, itong pinaparana sa amin ng Panginoon, ninyo, syempre kasama kayo dito, kumbaga bonus na to, nakakaano naman na bigla kaming magbago, baka biglang kunin sa amin itong pinaparana Yes. sa amin. Actually, in an instant. Doon kami takot, kaya hindi namin maisip yung pagbabago kasi natatakot kami na baka sa isang iglap, bawiin ito. Guys, ang dami naman namin natutunan sa nakaraan namin, pero utang na loob, ayaw na namin bumalik sa ganun. Lahat ng pinagdaanan namin hirap, ayaw na namin siyang balikan. Kaya naging wiser kami. So ayun lang, pasensya na kayo ha. Ang dami na naman namin sinabi. Para lang mas maintindihan nyo kami, para lang alam ninyo kung ano ba yung pinagdaanan namin bago namin marating kung ano man yung narating namin ngayon. Ayan. So this time, mas nakilala nyo na kami. And sana po, tuloy-tuloy lang po yung supporta ninyo sa amin. At kahit papaano naman,
Ano pa rin naman to? Travel vlog. Travel vlog naman. Charot, ginagawa pa rin ng justification. Vacation. Oo, at least napakita namin sa inyo kung paano mamuhay dito as locals, lalo na ngayon na pwede na rito mag-stay ng 2 months. So paano kung gusto niyo pa rito mag-stay ng 2 months, hindi pwedeng as tourist kayo rito Oo. I mean yung gastos niyo, hindi pwedeng as tourist. Kailangan niyo talagang mamuhay ng as locals para makatipid kayo at humaba yung pag-stay niyo rito ng up to 2 months. Ayun lang, maraming salamat. Bukas, magta-travel na ulit tayo as tourist. Para may mapulot kayo sa amin. Maraming salamat po. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Bangkok Travel Vlogs. Bye everyone.